Cup Camarines Sur brought to you by Congressman Salico at ng Copico Party katabang na Kasurugpa. We welcome you all inside the Municipal Covered Court of Sipukot for our first game match between Team Kabusa versus Team Raga. For the starters of both teams, let's first start with Team Kabusa. At point guard, number 6, Francis Recluta. At shooting guard, number 11, Jobert Esteves. At center, number 29, Jobert Giroy. At forward, number 12, Ian Esteves. At the other forward, number 10, Angel Boy Vesta. And for the starters of Team Rural, at forward, number 18, Irvin Legaspi. At forward, number 13, Oliver Tapios. At point guard, number 2, Richard Burse. At shooting guard, number 27, Jason Rivera. And at center, number 17, Andre Carolan. And officiating officials for this ball game are Ruchi Ruel Gantuse, Umpire 1 Inday Orsena, and Umpire 2 Arnulfo Loma. This is your Copico Cup, Camarines Sur, Atito. Ayan po ang napakagandang tinig ng ating arena announcer for today. Yan po si Coach Pao. Coach Pao. Ayan, Coach Pao Binyas. And well, magandang gabi Pilipinas. Hello world. Siyempre pa, Diyos maray na banggi mga kasurog. Tayo po ay nasa day 16 na ng ating elimination round dito po sa ating Ako Bicol Cup Camarines Sur. And makasama niyo po ako, Kapa Morgan. And siyempre pa, ang aking magiging kapartner for this evening ay walang iba po kundi ang matagal nating naging arena announcer din. Pero sa ngayon, siya ang katabi ko dito. Coach Ruwen Azur. Magandang gabi sa iyo, partner. Again, sabi ko, isang malaking karangalan ng mga kapartner ulit, ang isang Kapa Morgan. Good evening sa inyo lahat. Samahan nyo kami dito sa laban ng Kabusa versus Ragay at bibigyan na kami ng magandang play-by-play at siyempre ng magandang analysis. Yes, yan ang pangako namin para sa inyong gabi. And right now, makikita natin as we start this opening quarter ay meron na pong score ng 4 at 2 naman po para sa Ragay. I'm talking about Kabusaw. Siya yung leading sa early goings ng ating ball game. Pero nasa free throw line ngayon itong si Jason Rional para sa Ragay. At yun, he made those 2 free throws, coach. Kaya tied ball game tayo. Ano bang nararamdaman mo as we start this opening quarter ng laban na ito? Ito, partner. Talagang alam ng coach ng Ragay na medyo lamang sila in terms of speed, saka alam nila na medyo mas marami sila kumpara dito sa Kabusaw. So ito, early pa lang, nagpo-pressure na, partner. Talagang sinasamantala nila yan. Pero ayun, may foul. At hindi counted, partner. Hindi counted. It will be a sideline inbounding for so mapupunta ang bola pala sa mga naka-violet po. Yes po, ang mga naka-violet po ang mga taga-Ragay, samantalang ang mga taga-Kabusaw naman ay ang mga nakaputi at ang maroon na shorts. Ito, partner, kung makita mo kasi yung lineup talaga ng Ragay dito, this guard-oriented lineup, partner. Samantalang sa kabila, medyo veterano dito sa kabila. Meron tayo dito mga veterano na player katulad ni Giroy at ni Katimbang. At at the same time, kung mapansin natin, 8 lang ang nasa bench sila. So alam niya ng Ragay. So ito palang pinipressure na nila. Kaya alam nila na kailangan paguring ka agad nila early on dahil alam nila na outmanned nila ang kanilang kalaban na Team Kabusaw. Pero this Team Kabusaw won sa kanilang last game.
Nakalimutan ko yung team lang kung ano yung nakalaban. Parang si Pokot yun. Oo. They won over Supokot. Yes, oo. Pipito lamang sila, partner. Oo, kasi Oo. ito kasi talagang mga taga-Kabusaw, they are a veteran team. Ito partner, pag ito dying minutes, dumikit sila. Talagang advantage during the end game sa kanila. So kahit pipito lang sila or sa ngayon Oo. we can see that mayroon silang 3 sa bench. Oo, 8 sila Wawalo ngayon. sila. Pero as long as hindi sila talaga malalamangan ng todo-todo, meron silang chance Yes. na manalo sa larong ito. Kagaya ng ginawa nila over si Pokot na noon kompletong-kompleto at Tama. naka-advantage pa dahil nasa home court. The meantime, Fiesta drives to the basket pero there was a foul called on Burse. Ito si Burse, ito ang kumbaga primary defender nila sa kanilang dito sa primary scorer din dito sa kabila si Fiesta. So nasa kanya nakaatang ang kanyang yung responsibility to stop him early. So napagandang match up for tonight, ano, yung mga front court defenders natin. And right now Fiesta is nasa free throw line after that foul by Richard Burse. Hindi nakuhang ma-shoot ni Fiesta ang dalawang free throws para sa kanilang team. Ito na si Ligaspi nagde-dictate ng play para sa mga taga Ragay. Ayun, pinilit yun ni Tabios. Oo. So ito kasi partner, ito kagandahan pag sabi ko nga lahat guardia ang mentality. Di could drive. Actually ang ginagawa nila dribble drive that is a guard oriented type of offense. Talagang atake then kick out. Ayan, meantime Esteves. Wala. Na-rebound pa rin ang kanilang kakampi. Esteves din yan. Pero miscommunication. Kaya yon, the ball went out of bounds. It's a turnover and right now it's going to be a chance for Ragay na mas makalamang pa sa ating first quarter action. Ito partner, since walo lang sila hanggat maaari, huwag sila mag-turnover kasi once ang turnover sila, lalo if it is a live ball, takbuhan yan, mahihirapan sila makakahabol yan. At kung mapansin mo partner, isa sa primary center nila, si Katimbang, ni-reserve nila. Hindi mo nila pinapasok. Oo. Dito sa part ng Kabusaw. Seruelos, walang mapasahan pero nandiyan si Tabios. Dumiretso and i-dish out kay Rional. Rional missing from 3. Na-rebound ni Giroy. Giroy now to Recluta. Recluta to Esteves. Esteves, 1 against 2. Wala yung kanyang love para sa kanyang kamukha na si Esteves din. Dalawang Esteves ang meron tayo dito sa team ng Kabusaw. We have Jobert Esteves and Ian Esteves. So, foul content yung coach. Maganda yung pagka-push ng bola. Kasi partner, sabi ko nga, pag mga gwardya, wala nang point guard dyan. Lahat marunong magdala ng bola, so madali makapush. Yun na ngayon na disadvantage ng Kabusaw at advantage din ng Ragay. So magandang decision para kay Jason Rional. And right now, may pa-end one pa. Kaya let's see kung makukumpleto niya ang 3-point play. Oops! Almost! Pero, not quite. Recluta now, may tanga ng bola para sa mga taga-Kabusaw. Dediretso ba? He stops and he pops. From the top of the key, wala. Na-rebound ni Giroy. Giroy, ano bang gagawin? Ilalabas muna. Sabi niya, sandali, mga kakampi. Easy lang muna. Esteves. To Esteves. Esteves fakes. Shoots. Failed. Merong tawag. Oo, pero gusto ko yung effort doon partner ng Kabusaw. Kasi pag mga gwardya yung kalaban mo, you need to impose your will sa ilalim. Oo, pero yung sabi ko, di sa lahat ng pagkakataon, positive mangyayari. Pero at least sabi ko, andun yung effort. Andun yung idea. At least you initiate, di ba? Yun. Oo. Alam naman natin na mayroong kalaban, kaya nga tayo nasa competition. Yes. Pero the thing is, dapat gawin mo kung ano yung dapat mong gawin bago gawin ng kalaban. Correct. Tama ka dong partner. Oo. And right now, nadadala si Jason Rional sa free throw line. Oo, kasi early penalty partner.
Oo, penalty kaagad ang team ng Ragay. I mean, ng Kabusaw. So, ano ba ang... what does it tell? Kasi wawalo nga lang sila. And right now... partner. Yun ang pinaka-ayaw mo bilang coach. Huwag dapat ng foul trouble. Ayan, pero napakagandang drop mula kay Fiesta to Jobert Esteves. At yan, may pa-end one pa. As we take a look at the slow-mo, yun, talagang may contact doon. Actually, itong Esteves, talagang mga good finisher to eh. Ang problema talaga nila, minsan hindi sila nakukompleto. At the same time, ito si, pangalan na ito, si Fiesta, magaling talaga itong, kumbaga, mag-initiate ng play. Yes. Mga drop-pass, talagang forte na yan eh, partner, forte. At saka pumupunto siya pagkakailangan. In the meantime, Karunan, pinasa sa ilalim. That shot was partially blocked by si Katimbang nasa loob na. Oo. At nakasapal na siya. Pero ayan, uli ni number 26 Vela to Ceruelos. Ceruelos scores in that particular play. Good finish. Jobert, yes! Itong magkapatid na to, partner, yung mga tira talaga nila kakaiba. Very athletic. Oo. And nakakapag-create sila ng tira. Yun nga, sabi mo kanina, they are good finishers. Magandang ikot sana yun ni Legaspi, pero nandun si Recluta para nakawin ang bola sa kanya. Giroy sa ilalim! Wala! Pero nandun ang kanyang dalawang kakampi, Esteves and Katimbang. Esteves now, sabi niya, sandali. Fiesta, titira, wala. Legaspi, may tanga ng bola para sa Ragay. Binigay kay Tabios. Tabios shoots from behind the arc. Short. Ito na, na-rebound ni Recluta. Tama yung partner, yung ginawa ni Recluta. Kasi huwag silang sasabay sa takbuhan. Malulugi sila dyan. Tama yung ginawa niya. Pinulap niya muna. So yun, almost pang makapuntos doon at nakuha ng kanyang kakampi, Fiesta. Tugiroy sa ilalim, pinersa. Pero yun, nakakuha ng foul. Very good yung partner decision yon. Mayroon na siyang tira na perimeter, short jumper, pero ang gusto niya is mas pumasok para makakuha pa ng foul. Mas closer yung range. Correct. Mas High percentage. High percentage shot. Siya nga pala, mga kasurog, kami po ni Coach Ruro ay merong kasama ditong maganda. Kaya mamaya-maya, abangan niyo po ang ating courtside reporter na si Miss Cassandra Seton para sa kanyang report. Mga reports actually, abangan niyo siya. But right now, it's Giroy nasa free throw line. At ang score natin, Ragay, nakakalamang ng isa kontra Kabusaw, 10-9. At 4 minutes and 18 seconds remaining sa ating opening quarter. Ito pa, actually, very good tong scoring natin. Kasi, although sabi ko nga lamang in terms of youth, at the same time ito, takbuhan, pero di nakakalayo. Pabor to ngayon sa Kabusaw. One-on-one situation there between Esteves and Ceruelos. Pero hindi na i-shoot ni Esteves. Pero nasa kanila na ngayon ang bola na naman. Ang bilis ng mga pangyayari. Recluta now. Oops! Tumama sa kanyang paa yung bola. And right now, Jobert Esteves may hawak ng bola. Ipinasa kay Fiesta. Fiesta, susugod! Naharangan, partner. Naharangan. Sabi niya, mas malaki. And ayan, inabot sila ng 20. Counted ba yon? Counted, partner. Yung nga sinasabi ko. Sige. But right now, we'll have, ito na sinasabi natin, unang report po from our courtside reporter ng ang napakagandang si Miss Cassandra Seton. Miss Cassandra, come in please. Magandang gabi, Coach Rowan and DJ Morgan. Magandang gabi, mga kasurog. This is Cassandra Seton, your courtside reporter here in Ako Bicol Cup, Camarines Sur. For tonight's matchup, we have Team Kabusaw versus Team Ragay. This is the 4th game of Team Kabusaw and they are hoping to win this match against Team Ragay. Samantalang ito naman ang pangatlong laro ng Team Ragay at ayon nga sa kanilang coach, hindi naging madali ang pagsali nila sa liga na to but he is determined to encourage and help the players to grab this big opportunity regardless
regardless if they are not receiving so much support. Moreover, coach plans to have full court man-to-man press defense as their first strategy, and this will be adjusted depending on the performance and result of the play. That's the latest update from the courtside. Back to the panel. Ayun, ang unang report po ng ating kasama na si Miss Cassandra Seton. Thank you, Partner, Cassandra. Coach Ruben, ano ba ang masasabi mo sa report na yun ni Yun, Cassandra? yun nga, yung unang nakita natin. Talagang yung Ragay, habi ni Coach, talagang unang strategy nila is to go full court pressure. Oo, sige. So yun naman talaga ang na ipinaparamdam nila ngayon. Yes, at the same time, partner, ang gusto nila, ipanalo itong mga laro na to kasi alam nila kung gaano naka-importante ito. Normally, pag mga third game, fourth game, ito na yun eh. Kailangan mga must-win na to lahat. Oo, itong Ragay, merong 1-1 na kartada. Oo. Una silang, nanalo sila last outing nila sa Sipocot, and pero natalo sila sa unang laro with Lupi. Kaya talagang uhaw din sila na, sa panalo sa game na ito. At ayun, mapupunta ang bola after the possession ng Ragay. Ito na ngayon si Recluta ng Kabusaw to Esteves. And natapik yun ni Lascano, kaya it will be Kabusaw's ball. Ito, partner, si Recluta. Obvious na may idea to o may alam talaga sa mga high level na laro. Kasi alam niya pag may pressure, you don't need to dribble. You just need to find a passing lane na mga short passing lang. At the same time, hanapin mo lang yung big game mo sa gitna, medyo safe na. Kasi once na mag-dribble dyan, mas mahihirapan ka. Oo, mas at risk ka. Kumbaga, gusto lang niya na siguruhin yung possession na hindi magkakaroon ng mga turnover, kaya less dribble, less mistake siguro para sa kanya. Talagang ang pati mga passing niya, di siya basta napapasa ng mga long pass, short pass lang. Yan ang mga pang-break sa mga full court pressure. Oo. Kasi yun ang ang ini-implement ng o ipinaparamdam ng koponan ng Ragay. Yes. Talagang sa pagkagising pa lang natin kanina ay talagang full court press na. Pero, or may pressure na talaga yung kanilang depensa. Talagang merong diin, kumbaga. Pero ito rin, partner, pag nag-pressure ka, ganun din naman ang pagod mo niyan eh. Oo. Kailangan, kung you're going to pressure, dapat kondisyon ka. Kasi kung hindi, para hindi ko papagod yan eh. Oo. Pero malalim naman yung bench nila. Meron oops, we have a whistle there. And partner, ito rin nakita ko. Since itong mga to, mga gwardiya to talaga eh. Kumbaga din na natural position yan. So, ito rin problema din natin yan, o problema nila yan, partner, na hindi sila sanay, auto position sila sa nilalaro nila talaga. Tulad yan ni Caronan, hindi yan sanay magsentro. Gwardiya talaga yan. So, tingnan natin kung anong adjustment gagawin nila. O niya mismo personally. So, makikita natin kung gaano siya ka-versatile as a player. Ang katapat niya si Katimbang ngayon. Talagang alam natin brawler 'yan. So, yan ang mga disadvantage kapag you are going small ball or all guard lineup. Meanwhile, Katimbang nasa baseline, pinilit ang tira. Halos hindi tumama sa ring o sa board. And it went out of bounds, mapupunta sa mga taga-Ragay ang bola. And right now, ayan na si Ceruelos, mabilis na tumatakbo. Pinasa sa kanyang kakampi si number 26, pero yun, sa sobrang bilis, hindi nila na-execute yung play na gusto sana silang ipakita. Pero yun, napakagandang hang time moment for Jobert Esteves for Kabusa. Meanwhile, that's Ceruelos shooting from the way downtown, and ayan, na-rebound ni Abocado at naitira at the top of the key, and that's good. Ito, partner, ang ginagawa ngayon ng Ragay is, they are pushing, tama yon. Pero, ang nangyari, one pass lang ang nangyayari, partner. Against this kind of team ng Kabusa, mga veterano, hindi mo pwedeng gawin yan. At madidepensahan ka talaga yan. At at the same time, kanina, nakita ko, nakaset yung depensa, diniretso pa rin nila, nag-cause ng turnover. Ito ngayon, ito na rin sinasabi ko, partner, na out of position sila, out of position yung nilaro nila.
nahihirapan sila ngayon how to kumbaga defend si Katimbang. Talaga magpapaul sila niyan kasi hindi sila sanay na banggain yan. Pero who knows, baka masanay din sila, coach, kasi nasa first quarter pa lang tayo. Pero ayan, lumalamang pa rin sila. Lumalamang ang Kabusaw ngayon ng 5 puntos kontra dito sa mga naka-violet na mga taga-Ragay. Sabi nga partner, ang first quarter is kumbaga ano pa lang yan warm up, pakiramdaman. At the same time, sabi ko nga, mayroon silang number. Sabi ko nga, it's okay, continue what they're doing. They're kumbaga pressuring the ball. Who knows, baka mapagod na tong Kabusaw. Oo. Pero so far, partner, grabe yung energy ng Kabusaw, sumasabay. Oo, at saka may addition pa itong mga taga-Ragay with the likes of Nuwarin na nandito na ngayon sa laro. Ang number 6 guy, isa sa mga magagaling na gwardiya nitong as we can see right now, talagang triple teamed. Itong number 12 ng Kabusaw na si Ian Steves. Talagang nahirapan siya doon and it cost a turnover. Mapupunta ngayon ang bola sa kamay ni Nuwarin. Partner, naalala ko si Nuwarin, partner. Ito yung naging key dun sa panalo nila. Yeah. Napakasipag both offense and defense. Ayan, magpaparamdam na, tumira sa malayo, pero medyo malakas yung tira. Nandun yung ngayong kakampi, swerte naman nun. Ng kanilang... si Lascano. Lascano, oo. So we have Lascano, Nuwarin, Vela, at nasa loob pa rin si Caronan. Hindi, papasok pa lang si Caronan para sa kupunan ng Ragay. Last shot time to, partner. Oo. 11 seconds remaining sa ating first quarter. Nuwarin to Abocado. Abocado shoots from 3. Wala. Nandun si Caronan for the putback. Pero na-foul siya while putting that ball up. Yun. To make a basket. Good timing yung partner. Kung gagawa ka ng last shot, at least mga 4 seconds, tumira ka na. For the possibility of offensive rebound. At the same time, kung sakali naman, 4 seconds, makarebound niya kalaban, 3 seconds, 2 seconds, mahirapan na rin tawid yung bola. Oo, tama. So that's the best time to shoot pagka mga ending na yung quarter or even the ball game itself. Correct. Mga 5 seconds, talagang tamang-tama na, no? 4 seconds, gano'n. Oo, so mga 4 seconds, tama yan. Oo. So right now, Caronan making the second free throw. We have 2.7. Ano bang magagawa ng mga taga-Kabusaw? Wala na. Inabot na po ng time. And yan po ang pagtatapos ng ating opening quarter dito po sa ating day 16 ng ating ACOB Bicol Cup Eliminations. At nakakalamang po ng 2 puntos lang naman ang Kabusaw over Ragay. So talagang sa tingin ko, Coach Ruen, magiging dikitan din ang laban na ito. Kagaya ng second game natin kahapon sa Pamplona. Yes, talagang very exciting ball game. Mag-overtime pa. Oo, muntik na. Alright, so as we take a look at the game highlights, actually, the first quarter highlights ng tapatan nitong Kabusaw at Ragay, ang labanan dito sa unang distrito. Itong Esteves Brothers talaga, partner, grabe ang body control. And also that one from Abocado, talagang makikita mo yung galing sa taas, it's a lob from Vela. Ito so far, partner, yung game, kung pagbabasehan natin yung performance ng first quarter, ang nanalo doon, Kabusaw. Kasi, partner, sabi ko nga, konti lang sila, pero sila pa yung lumamang. At malaking tulong kasi sa tingin ko yung pag-aatake madalas sa bola nitong si Jobert Esteves. At the same time, yung pag-ball handling ability ni Fiesta. Yung mga passing din at saka yung orchestration ni Recruta as a guard. Recruta, Pero hindi pa natin nakikitang pumutok ang isa sa mga best players natin dito sa District 1 na si Nuwarin. Nuwarin, Nikos Nuwarin. Ayan, may tanga ng bola.
para sa Ragay. Burse, dire-diretso with his left hand. Yes! Tabla po tayo as we start our second quarter action. And by the way, ang Ako Bicol Cup Camarines Sur ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Oo. Talagang kasurog natin yan. Katimbang for the putback after that miss from Ian Esteves. Partner, may nakita kasi ako sa pressure nila. Yung 1-2-2 full court trap nila, partner. Yung 1 nila na masyadong front court, tapos yung dalawa nasunod na sa trap, masyado nang dito sa sa backcourt. So what I mean, masyado na dito na sa front court. So medyo madaling ma-break 'yun kasi isang tao lang nila kailangan lang pasan eh. Tama. The meantime, nakabuslo ng 3-point shot earlier si Kenneth Abocado para sa Ragay, kaya sila po ang may lamang ngayon. At ayan, sloppy offense ang nakita natin doon from from both teams. Minadali din yon ni number 2 Richard Burse for Ragay. Jobert Esteves humihingi ng foul at nakaroon na ng attempt din ng itong si Ian, pero wala. Nuwarin now, thinking for 3, pero ipinasa sa kanya kangkampi kay Vela, binalik kay Vela. Yes! Napakaganda, partner. Yan ang mga unselfish plays. Oo, kumbaga yun yung partner na ayaw ba shot but you have a better shot. Yes. So ikaw na. So doon tayo sa better. Oo. Or if not, the best. Pero yon, hindi naging best yung tira ngayon ni Fiesta. Medyo maalat pa, partner, itong si Fiesta, na isa sa mga inaasahan natin na puputok sa larong ito for Team Kabusaw. Pero so far, hindi pa talaga siya nagbibigay ng ganong output para sa kanyang team na nalalamangan ngayon ng 3. Ayan, 25-22 in favor of Ragay. At mayroong tayong timeout. 2 minuto pa lamang po ang nakukonsumo natin sa ating second quarter. O lumasad ng partner. Nakalamang doon ng ang Ragay. Oo. Kasi partner, kung maobserbahan mo. Anong nakikita mong rason kung bakit? Sumabay partner yung sa tempo, yung Kabusaw. Which is hindi pwede yung ganun. Kasi nangyayari, kanina, they are very organized. 2 to 3 pass yung ginagawa nila. Samantalang ngayon, kanya-kanya. Nakita ko kanina si Katimbang, he is forcing his shot. Pabor yun. Lalo pang mga running team ang kalaban. Si tatakbo talaga. So parang ang feeling nila nasa fourth quarter na tayo na may urgency na ng mga puntos. Pero ayan, parang in short, nagmamadali sila. Nagmamadali sila. Although nakakuha ng foul doon si Katimbang. Oo. And right now, he will take 2 free throws. And the first one is good for this big man, Rico Katimbang. Pangalawang tira. Wala. Ito na, si Nuwarin. May tanga ng bola para sa team ng Ragay. Pinasa sa left wing. Nandun na. Uy, ang bilis ng mga pangyayari. Nandun ka agad sa gitna. At ang swerte nitong number 2 na si Richard Burse dahil nahulog yung tira mula kay sa number 13 na si Oliver Tabios. Butit nandun siya just in time for that shot na libreng-libre. In the meantime, Recluta fakes and gives it to Katimbang at meron na munang foul bago pa man naipasa ang bola kay Katimbang. Partner dun sa kabila, yung sa may Ragay. Napakaganda ng ball movement. Actually, di lang pumasok nung una, pero ganun dapat. Although you are a running team, dapat pag may let's say for example, nakaset yung depensa, dapat you must be patient. Oo. Ganun dapat. You must stop running. Correct. And start walking. Nuwarin to Burse. Burse can't decide. Pinasa sa kabilang banda kay Tabios. Short, pero nandun si Mela. Or Vela. Pero nandun din ang kalaban na si Katimbang. Kaya hindi pinayagan na basta-basta na lang ititira yon ni Vela. Correct. Sa harapan niya.
27-23, lamang po ang Ragay ng 4. 7 minutes and 4 seconds remaining. Ito po ang Ako Bicol Cup, Camarines Sur. Partner, nagbago yung yung tempo talaga o yung galawan ng Ragay nung pagpasok ni Nuarin. Nuarin, oo, iba. Nag-iba. Oo, nag-iba. Right now, Ian Steves dribbles with his left. Ipinasa pa yon kay Giroy. Nahirapang saluhin yun ni Giroy. Kaya eto na, nasa mga... Oh, what a shot there from Burse. After that... Si Burse, partner, paparamdam. Oo. Isa din sa mga makikita natin na talagang napakalakas ng loob na umatake sa basket. Oo. Itong si Burse, Richard Burse ng team ng Ragay. And yes, may timeout tayo. Tumawag ng timeout si Coach Jose Deito ng Kabusaw. Sabi niya, sandali lang, mukhang ano bang nangyayari sa atin? Sabi mo nga kanina, masyado na silang nagmamadali. Hindi na nila na-execute yung mga plays na ginagawa nila kanina earlier. Iba na. At iba na din ang pinapakitang laro nitong Ragay because of this guy, si Nuarin. Nikos Nuarin. Saka yung Burse. Oo. Kumbaga, grabe yung intensity. Actually, dito sa Kabusaw, ito more on parang, teka lang partner, literal na time out. Pahinga muna tayo ng konti at di natin makasabay yung energy. Kailangan natin pahinga muna ng konti. Kailangan lang nila siguro ng breather. Oo, yan. Tama yung partner. O yan, rekluta now. May tangan ng bola. At Steves now. Pass to another Steves. Jobert Steves! Napakagandang tirang yon. Partner, pag yung bola, nagpipressure ka, nasa front court na, huwag ka nang mag-double. Bumaba ka na kasi pag nag-double ka dyan, easy score yan. Pag nagpipressure ka, yan isa dapat malaman ng ating mga wannabe coaches na pag ganun, huwag natin turuan yung mga bata na kapag nasa front court na yung bola, huwag ka nang mag-double. At easy points yan. Tama, tama. Early misses from both teams. Right now, Burse, dire-diretso with his right hand. Wow. At may pa-end one pa. Yes, partner. Buhat mode, partner. Si Burse ngayon. Iba yung drive nitong Burse, no? Oo, sabi niya, puro kayo Nuarin. Burse naman muna. Oo. Siya yung matatawag nating spark plug ng kanyang team na Team Ragay. And ito na yung kanyang bonus free throw. And he makes it. So, lamang na po ng 7 ang Ragay. And yung full court press nila. So far, naging effective partner. Effective. Nawawala sa forma ang mga tira ngayon nitong Team Kabusaw because of the high pressure defense na ini-impose nitong mga naka-violet na Team Ragay. Pero nasa kanila pa rin yung bola, mga taga-Kabusaw. Rekluta to Fiesta. Wala pa rin. Hindi pa rin makascore ng itong mamang ito. Ayan na si Tabios. Lumilipad partner. Yes. The high-flying Tabios. And his right-hand layup. Grabe yun. Sinagot naman yun ni Steves pero hindi man lang tumama sa board ang layup na yon. So yun nga partner, pabor to yung ganung tempo sa Ragay. Dapat siguro pag nabalik yung press, iset muna nila. So ito tingnan natin Robert Steves shoots 3. Tapos ng konti pero nandun ang kanyang kakampi na si Giroy for the rebound and putback at natawagan ng foul itong si yon, officially natawagan si Tabios ng foul. At 4 minutes and 58 seconds. Aba, under 5 minutes na kaagad tayo, partner. Bilis talaga ng oras. And mabilis din kaya itong magiging report ni Cassandra? Well, alamin natin. Miss Cassandra Seton, pasok!
Sa pagpasok ng ikalawang quarter, hindi pa rin nagkakalayo ang score ng dalawang teams at sa kasalukuyang nangunguna ngayon ang Team Ragay. Kitang-kita naman na patuloy na nagpapatagisan ng galing ang magkabilang grupo. Kaya naman ngayon makakasama natin ang head coach ng Team Ragay. Coach, magandang gabi po. Kumusta po kayo? Magandang gabi po. Kumusta po kayo? Okay lang. Ayan, Coach, nakikita naman po natin sa performance nila na hindi nga po nagkakalayo ang score ng kalaban. Kaya naman, ano po ba sa tingin nyo ang magandang strategy o adjustment na gagawin ng team nyo para mas lalo pang lumamang sa kalaban? Ma-sustain lang namin yung full court press, trapping defense, saka yung full court press man-to-man na sana mag-improve pa kami hanggang sa last quarter. Coach, sa tingin niyo po ba maipapanalo nyo ang gabing ito? Oo, may papanalo namin ito basta mag-follow lang yung mga player namin sa mga instruction ng mga coaching staff namin. Ayan, maraming salamat po. We are currently live. Baka may gusto po kayong batiin o pasalamatan. This is your chance po. Gusto ko lang pong pasalamatan si Congressman Saldico at sa lahat ng committee ng AKB Cup at kay Engineer Solomon Ngok, sa aming SBP Director, si Sir Eman Paraon sa SBP FIBA Asia Commissioner, tsaka lahat ng mga taga-Ragay, tsaka sa anak ko kay Edsel Lutitud, kay Lope Luma, tsaka kay Bunso Balde, tsaka sa lahat ng mga taga-Barangay Apad. Shout out po sa inyo lahat. Ayan, thank you very much, Coach, and good luck po to your team. That's the latest update from the courtside. Back to the panel. Yes, maraming salamat, Miss Cassandra Seton. At ayan, binigyan nga ng emphasis ni Coach yung kanilang pressure defense. Oo. And sabi niya, hopefully, masustain nila ito. Hanggang fourth quarter. Oo, ikaw Coach, bilang matagal na rin na coach ng basketball. Sa tingin mo ba, masusustain nga nila hanggang fourth quarter ang magandang depensa na kanilang ipinapakita? Oo, kasi actually partner, dalawa lang titingnan mo dyan. Ay, tatlo actually. Una, meron ka bang mga personality na mag-pressure? Meron kang Nuarin, meron kang Karunan, meron kang itong si Burse. So, yun na. Pangalawa, meron ka bang mga tao? Marami sila ngayon. Pwede yan. At pangatlo, meron ka bang kondisyon? Meron ka bang pisik? Meron sila kasi puro tugwardya. So sabi ko nga kung mangyari yan, it is a long night for Kabusaw. Didagdag ko pa, youthfulness. Correct. Medyo kumpara sa Kabusaw, mas bata itong mga naka-violet na Team Ragay. Anyway, eto na, balik tayo sa ballgame. Nuarin to Burse. Burse to Ciruelos. Balik kay Nuarin. Shoots from the outside. Yes! Nagparamdam na partner. Ayan, siguro nag-miss siya ng mga dalawang attempts sa 3-point or behind the arc. At yon, he made that one, the third attempt. At si Fiesta naman hanggang sa ngayon, talagang maalat. Pero pumasok na. Hindi. I'm talking about si Fiesta sa Kabusaw. Kanina, doon sa kabila, sa Kabusaw. Ito si Burse. Ito naman si Burse. After Talagang, that 3-point shot from Nuarin, isa naman diniretso niya. Talagang inatake. Walang alat-alat. Giroy fading away and making that shot for Kabusaw. Ito nakakatakot dito sa kombinasyon ni Burse at ni Nuarin. Kasi pag lalong nakakashoot to, itong dalawang to, lalong ginaganahan to sa depensa. Lalong sumisipag to. Ayan na naman si Burse, binigay sa ilalim sa kanyang kakampi. Napakaganda. Napakagandang find yon from Burse to Lascano. At there goes the high pressure defense. Talagang kanina pa, kakaumpisa pa lang ng laro, ayan na yung naging depensa nitong Team Ragay. So makikita mo na how determined they are in winning this ball game. And finally, ayan, si Fiesta nakakuha na. Puntos. Kung ito si Fiesta ay magsusunod-sunod ng puntos gaya ng mga ginawa niya na the previous games, ay we will have a very good contest sa gabing ito.
Kumbaga, hindi lang piyesta, party-party na yan. Oo, pero sa ngayon, 17 na po ang kalamangan ng Ragay kontra sa Kabusaw. Talagang lumulobo na, talagang umiepekto ang full court press, trapping defense nitong Team Ragay. At ayan, meron tayong palitan, lumabas si Legaspi and si Burse. Pumasok naman si Jason Rional at si number 5 na si Ralph Ciruelos. Giroy forcing it, making a shot, pero medyo malakas yung tira dahil na din sa depensa ni Lascano. Oo. Pero partner, so far maganda yung ginagawa ni Giroy. Kasi partner, magbubunga yan sa fourth quarter kasi luluwag ang depensa niyan kapag tinuloy-tuloy niya na foul trouble tong mga big man dito sa kabila. Tama. Mahirapan din na rin magpipressure yan kasi ultimately iwasan nila foul. So ang gagawin na lang nila ng Kabusaw para mabigyan, maset itong si Giroy at ma-power niya ang mga depensa sa ilalim, kailangang maitawid nila ng maayos, makapag-execute sila. Kung halimbawa talagang bibigyan nila ng play itong si Giroy, kailangan ma-set up nila yung ganong execution para sa ganon ay ma-achieve nila kung ano man ang gusto nilang ma-achieve. I think, of course, it is winning over Team Ragay na nakakalamang sa kanila ngayon ng 16 points. Ayan na naman si Nuarin, sa malayo, wala. Nandun yung kanyang kampay, si... Ayun, libre, pero hindi pa rin dahil sa presence ni Fiesta. Hindi pa rin yun na pasok ni Lascano. So far, so good yung ginagawa nila partner kasi kumbaga mapipilitan ngayon ang Ragay dito to take their shot or their chances sa outside shooting nila. Alam naman natin na napakahirap niyan, pero low percentage ang outside shooting. Tama sa kabila, trabaho talaga partner. At yun na nga, talagang nabibigyan ng play itong si Giroy. Dahil sa heavy defense ng Ragay magmula pa sa front court, nakaposisyon naman. Ang maganda dito kay Giroy, talagang nauuna din siya sa offense. Talagang nag-aantay siya doon para mabigyan ng pasa ng kanyang mga kampe at makaroon ng chance na makapuntos with those attempts. And right now, while attempting, na-foul siya sa ilalim. Kaya yan, ito yung kanyang pangalawang free throw. Malakas pa rin. Sayang yung mga opportunity na ganyan. Ito yung pagkakataon nila na talaga makascore at matapyasan ang kalamangan ng kalaban. Pero partner, tama yung ginagawa ng Kabusaw ngayon. Talagang binabagalan yung laro. Yun talaga kailangan. Pag you are high tempo, against sa high tempo team, ganito dapat, i-control mo. So ngayon, napipilitan na ngayon magtitira sa labas kasi nahihirapan actually yung Ragay dito to penetrate their inside defense. So yun, partner. Yan, nagtatapos po ang ating first half. At lumalamang na po ng ganun pa rin, 16 points ang hinahabol ng Team Kabusaw para kontra Team Ragay. At yan, excited po kami na maibigay kaagad sa inyo ang second half ng tapatang ito. Ang ating first match-up ngayong gabi, this is a double header. Abangan nyo yung ating last game mamaya. Pero right now, eto, kikita natin yung okay, so we will be having a breaker now, the halftime break. So dyan lamang po kayo mga kasarog dahil magbabalik po kami ni Coach Ruben Asur. Ito po si Kapa Morgan. Magandang gabi. Okay.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang kongresman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit 1 dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang dito sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Back to the ballgame, third quarter. Yes, back to the ballgame tayo mga kasarog. Dito, live na live sa loob ng napakagandang court ng C. Pocot.
Ayan. Opo, nandito ulit tayo sa bayan. Napakagandang bayan ng Sipokot. Yours truly, Kapa Morgan. Kasama po si Coach Ruru Ruwen Asur to give you the best play-by-play and best analysis that we can give dito po sa tapatan. The match-up between Ragay and Kabusao. Yes. Sa pagpasok natin, Coach, sa ating second half, nagkaroon ng chance na makaunang puntos ang mga taga-Ragay pero hindi nangyari yon. Kaya ito na mga Kabusaw. Esteves to Esteves. Esteves shoots from 3. Wala. Na-rebound ni Katimbang. Katimbang puts it back. Wala. Napakalayo yon for that kind of shot. Esteves. Hang time. Pinasa ka sa kanyang kakampi. Sa ilalim. Wala. Ayun na naman si Katimbang! Finally! Yun ang kailangan ng Kabusaw. Yung mangmama si Katimbang. Oops! Too much steps for Karunan there. Ito, partner, habang maaga pa tayo, sige. basahin natin yung mga top performers natin. Sa first half natin. Sino ba yung mga talagang kumana sa both teams? Ito, sa Kabusaw, sabi mo si Esteves. Meron agad 10 points, 2 rebounds, 1 assist. At syempre, ito naman yung si Katimbang, kanilang big man. Mayroon ng 7 points, 4 rebounds, 1 block. At dito sa Ragay talaga, partner. Ito, si Tabios, siya muna yung pasimuno nung first quarter para makasurvive sila. May 8 points siya, 5 rebounds, 2 assists, at mayroong 2 steals. Pero, yun na nga, partner, yung nagpabago sa, kumbaga, timpla nung laro ng Ragay is si Borse. Yung nga, pagputok niya na mayroon na siyang 9 points. Actually, second quarter ata talaga binuo niya lahat eh. Yung binuo yung 9 points niya eh, second quarter. At sinamahan niya to ng 3 rebounds at 5 assists. Yun. The meantime, sa Kabusaw, 2 consecutive shots from Katimbang. Ayun yun nga, parang nangangalabaw na dito. Itong malaking mamang ito. Yun nga, partner, kailangan talaga ng Kabusaw to impose their will. Lalo sa itong team ng Ragay ng mga bata. Ayun na naman si Katimbang! Yes! Sabi niya, kung ayaw niyong pupuntos, ako ang pupuntos! 6 na puntos, sunod-sunod sa kanya. So, 12-point lead na lang ang Kalamangan. Kanina po, sa pagpasok natin sa second half, 16-point lead yan. At yan, unti-unting nakakahabol itong Kabusaw sa pagpasok natin dito po sa second half ng ating day 15 or make it day 16 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Sur Eliminations. Diyan nagagawa ng bola. Merong foul. Pati partner sa depensa, makikita mo yung Katimbang talagang kumbaga he up his game in both offense and defense. Nag-step up talaga siya. Both ends of the ball game. Yes. Sabi siguro. Pero yun, yan lang, sa sobrang higpit niya sa depensa, nakatawagan siya ng foul. And yun sanang dapat niyang iwasan, knowing the fact na isa siya sa mga key para makahabol ang kanyang team. Yun, napakagandang love pass from Burse to Karunan for Team Ragay. Right now, Recluta, binigay kay Jobert Esteves using his left hand. Ayan, switching from right to left, pero wala. Eto na, tumatakbo si Karunan, pero nakaposisyon doon si Recluta. Kaya natawagan siya ng offensive foul, itong Rumaragasa na si Karunan. I think that's his 4th personal foul. Kapay naman siya. Alam na alam ni Recluta kung anong gagawin ni Karunan doon. Na talagang sasagasa siya. Malaking mama itong si Karunan, mga stands about 6'2", pero talagang mabilis siya. At parang pangguardia talaga yung laro. Kung ako doon, partner, sabi ko nga, if you are a big guard, tapos ang nasa unahan mo is a small guard, liparan mo na agad. Or kung di ka komportable, pull up. Or simpleng sidestep, okay na. Ano mga basic lang yan. Simplihan mo lang sa madaling salita. May advantage ka na, partner eh. May height ka na eh. May height ka. And lalo na kung may tira ka talaga. Kung sasagasaan mo yan, alam yan ng guardia. Yun na lang pag-asa nila eh. Ang makakuha sa'yo ng steal or offensive foul. Tama.
Again, ito pong Ako Bicol Cup Camarines Sur ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. At napapanood po tayo online sa mga Facebook pages natin. Of course, we have the Facebook page of Representative Saldico. Ayan, hanapin nyo lang, Rep Saldico. Pwede nyo mapanood to ng live, yung mga laro natin dito sa Ako Bicol Cup Camarines Sur. And also, mapapanood po tayo live sa Ako Bicol Online TV. Again, Ako Bicol Online TV. And syempre pa, hindi tayo mawawala ng YouTube channel. Ayan, padami yung mga subscribers natin. So, gumaya ka na rin sa kanila. Kasurog ha. Oo, mag-subscribe ka na rin sa ating YouTube channel, ang Ako Bicol Cup sa YouTube. I-share nyo na rin. Oo, pakishare nyo na rin para nang sa ganon, mas marami, mas happy. Diba? Yan, tama. Eto na, partner. Esteves na naman, may hawak ng bola para sa Kabusaw. At yan, nagsiset ng screen ng dalawang gwardiya. That's a long three. Just in time to beat the clock. Ano nangyari doon? Mukhang titingnan nila. Kino-contest kung kanino mapupunta yung bola after that one. Tumama naman sa rim, sa tingin ko. Parang hinalikan yung rim. Yan. So, kasi tumama talaga bago lumiretso. Tama. So, it's going to be still Kabusaw ball after they beaten the clock. Jobert! Ohoy, natira, wala. Nandun si Katimbang sa ilalim, nahirapan dahil tatlo yung dumidepensa sa kanila. Tabios! Bumangga, tumira, pumuntos! So, yun sinasabi ko, partner. Pag alam mong may gwardya sa unahan mo, isa-side step mo para hindi ka makuhanan ng foul. Pero although napasama ata ang bagsak doon ni Recluta, partner. Si Recluta nasa down ngayon. So, yan, titingnan natin yan. Kasi syempre, gusto natin ng mga exciting at kumbaga hard game pero iwasan natin yung mga ganyan. Naiwasan nga ni yung talagang direktang bangga nitong si Tabios, si Recluta, pero tumama pa rin eh. Oo, meron pa rin contact kaya bumagsak itong si Recluta. And sana lang ay hindi naman masyadong masama yung bagsak niya. Ayan, tumayo na po siya. Okay daw. Mukhang okay naman siya. Thank God. Kasi siyempre gusto natin yung mga competitive na laro pero hanggat maaari, walang ganyan sana mangyari ng mga injuries. Yan. Sige, okay naman si Recluta. Don't worry, lalong-lalo na yung mga kanyang mga relatives, kamag-anak. I think he's fine. So, back to the ball game. 6 minutes and 47 seconds remaining sa ating third quarter action. 54-38. So, ayan, 16 po ang hinahabol na naman ng Team Kabusaw. Ito, partner, nag-1-3-1. 1-3-1 na full court press. Nando na sana sa ilalim si Katimbang libre pero hindi nakita yon ni Fiesta. Sayang. Simpleng labnas lang sana yon. At yun, nabitawan ni Katimbang dahil sa sobrang gigil niya. Gigigil partner talaga. Gigigil. Dapat yun na nga. Dahil sa sobrang gigil. Pati yung foul talagang pinapatulan na niya. Tama yung ginagawa ni Giroy Kuko. I think magta-time out sila kasi talagang nanggigigil. Nakita ko sa mata saka yung body language ni Katimbang na frustrated siya na di niya nakuha yung bola. At kumbaga yung opensa niya is kumbaga na-delay. Di niya mailabas. Nabitin siya doon Parang ini-expect na niya na Fiesta will pass the ball. Kaya lang yon, hindi ganoon na nangyari. Kaya sa sobrang gigil niya, yung tira niya, hindi niya na namanage ng maayos. Pagdating dito sa at the other end of the court, nag-foul pa siya. And I think caution ang sobrang yung panggigigil. And
di niya kailangan na mag-foul. Mga Oo. unnecessary foul kasi alam natin kung gaano siya ka-importante Tama. sa team nila. And right now, may katulong na siya. Ipinasok si Giroy as one of the big men ng Kabusaw para nang sa gano'n naman hindi masyadong magasta itong Oo. si Katimbang. So, Okay. Twin Tower combination, partner. Oo, so sige, tingnan natin kung ano magiging epekto nito. Both defense and offense para sa kanilang team. Ayan, na-rebound na naman ni Katimbang pero sayang. Ang ganda nung abang ni doon, ni Burse. Oo. Tabios missing, rebound Fiesta. Ayan, pinasa na kay Katimbang ang bola. Oo. Pero merong foul. Merong foul kay Ian Steves. Ito talagang pinasok na partner, yung kapartner. Oo. Kapartner ni Bursi dito, si Nuwarin. Nuwarin, ayan na yung Batman and Robin natin. Ceruelos. Ligaspi, jumps and pops, yes! Ang ganda ng Rosel Legaspi, partner. Oo. Kitang-kita mo sa bitaw. Rekluta, to Katimbang. Mas advantage siya doon kontra kay Tabios dahil mas malaki siya. Kaya pinabayaan na siya ni Tabios. At easy 2 points para sa malaking mama. Doon, partner, talagang hinanap siya ni Rekluta. Oo. Hinanap siya. Maganda yung na-distinguish kaagad ni Rekluta. Yung kanyang kakampi na nasa ilalim na mas bentahe. At ito, Rekluta now, tinitingnan kung anong gagawin. Na tama para sa kanyang team. Ayan, dinala and trying to escape the defense of Ceruelos pero he was fouled. Partner, pag ganon, huwag kang mag-double sa gitna. Kasi kitang-kita yan ng kitang-kita yan ng opensa. Oo, opensa. Dapat ang gawin ng depensa dito. Force him, lalo yung ball handler. Oo. Go to the side. Tutukan lang. Pag wala, bumaba na lang. Kasi sabi ko nga, huwag kang mag-double sa gitna. At it's a no-no. Ang mga double teaming pag malapit na sa backcourt, di ba? Coach, tama ba? Actually, mas delikado pag nasa nasa front court. Delikado yan. Huwag kang mag-double dyan. Ayun, nakuha ni Giroy. Oo. Lucky break for that big guy. Pero ito na naman, tumatakbo kaagad si Ceruelos para sa Ragay. Dumiretso pero nakasungkit ng foul. Si Katimbang. So ayan, pang-apat ng foul na yan ni Katimbang. Uy, oo. Delikado. Wala silang pamalit. Ito, pero ipapalit muna. Kapahingin muna. Nakikita ko na tinap na ng coach ang kanilang number 8. I think obviously it's going to be Katimbang who will be replaced. Camigla. Si Camigla ata. Yan, si Camigla papasok for Katimbang. Meron pa naman siyang katulong ng malaking mama na si Giroy. Kaya sige, we will see. Fiesta. Yan, tamang double yan, partner. Good double kaso Ayun. hindi na kailangan number 7 doon. Ayun si Giroy. Easy 2 points. So nabibreak nila yung 1-3-1 full court defense itong Ragay. Kanina mo, partner, nai-break na nila. Alam na nila kung paano i-break. Meantime, Burse from way downtown. Yes. Grabe yung Burse talaga, partner. Oo. Ito na naman si Giroy. Aatake using the board. In and out. Sayang. Sayang. Sabi niya. Pero meron siyang foul na nasungkit. Kaya he will troop to the line. So actually, yung mga big man sa kabila, mga foul trouble na din. Sila sa mayroon ng 3. So, tingnan natin kung ano gagawin ni Coach Des Padayag dito. Saka ni Coach Jose Aquino. So, yan pa din, partner, ang nagiging problema ni Giroy sa charity line. Nahihirapan siyang ma-shoot ang mga libreng tira. Pero mukhang narinig ako, partner. Oo. Normally kasi, partner, ang free throw, ang kalaban mo dyan talaga, sarili mo lang naman. Yung mas concentrate. 16-point lead. Lamang po ang Ragay. Merong foul away from the ball.
Si Camigla. Oo, si Mark Anthony Camigla. Tatawagan ng foul. Alam mo yun ni Lascano yan na medyo one advantage sa height. Oo. Siya naman ngayon ang bubuli. Oo. Kaya Lascano will be shooting 2 free throws dahil nasa penalty na itong team ng Kabusaw. Lascano making the first one. Oy, shout out nga pala sa mga nanonood sa atin online ha. Hindi ko na-check, sandali lang. Oo. Alright, nanonood sa atin si Ma'am Scarlett Angel. So, Ma'am Scarlett Angel, thank you for watching. Yes, happy And viewing, I madam. hope nag-enjoy po kayo. Alright. Okay. Sige. Oh, what a shot from Recluta. That's a 3-point shot. Made by that guard of Kabusaw. Gusto sanang gantihan ni Ciruelos, pero a little bit short yung kanyang tira from behind the arc. Fiesta. Tugiroy. Yun. Fall away shot, and that's good. Partner, nararamdaman ko, nagpalit na ng momentum. Oo. Nasa kabila na. Nasa kabila ng Nasa momentum. Kabusaw na. Ano kaya ang magiging epekto kung talagang dumikit itong laban na to? At yun, hirap na din tumira itong, oops, muntik na. At yun na nga, nakuha, naibalik ng mga Tagaragay ang bola sa kanilang possession. Nuarin losing the ball, pero natapik yun ng bahagya ni Recluta, kaya the ball will stay sa mga Tagaragay. Ito lang kasi partner, di ba? Kunwari ang gusto niyo slow break. Oo. Minsan, mahirap din kasi talaga lalo pag ikaw yung point guard sa kabila ang discard slow break. Kasi minsan, kailangan, alam mo kailangan ka atake, nabibilisan mo, at kailangan mo naman ni slow break. So, kailangan matalinong point guard ka dito. So, yan ang nakaatang kay Recluta ngayon. Dapat talagang batikan na point guard. And talking about batikan na point guard, ayun, si Burse, kumana na naman ng 2 puntos para sa kanyang kupunan. Pero ito naman ang kupunan ni Recluta, siyempre hindi rin papayag na ganun-ganun na lang. By the way, nahalata ko, balik sa zone defense itong, or nag-zone defense na itong Ragay. Sa tingin mo ba, napagod na sila or nakita nila na hindi na masyadong take effect dahil nasa skora na sila ng kalaban? Partner, they are now actually preventing the inside points ni Giroy. So, sinacrifice muna nila yung kanilang full court pressure para yun nga, mas maintigan nila yung kanilang inside defense. Inside defense. At yun na nga, kanina merong chance na magkaroon ng makapuntos ang mga Kabusaw sa ilalim, pero nandun si Lascano para supalpalin yung tirang yun. At the same time, partner, napansin na rin siguro ni Coach Aquino, at the same time ni Coach Dismadayag, na nabibreak ang kanilang pressure defense. So, siguro mamaya magkakaroon ng adjustment yan. For now, dun muna sila safe na defense, which is the zone defense. And both teams are now having a breather. Ayan, hinga muna sila at usap-usap. Nakita natin yung Team Ragay talagang si Burse, kinakausap yung kanyang mga kampe. And probably telling them what to do sa mga susunod pang mga minuto nitong ating third quarter. 2 minutes lang po at 27 seconds ang natitira. Ayan, third quarter pa lamang po tayo. Meron pa tayong fourth quarter. 14-point lead lang naman po ito. Anything can happen dito sa ball game na to. Kaya wag po kayong aalis. Diyan lamang po kayo sa mga nauupuan nyo. At kung malapit lang naman kayo dito, nanonood kayo online, malapit lang naman kayo dito sa covered court ng Sipokot, abay, pumunta na kayo dito. Iba pa rin talaga yung live. Yes. Mas iba yung intensity. Oo, iba. Iba ang feel pagka live talaga ang napapanood mo dito mismo. In flesh and blood, kumbaga. Napapanood mo ang mga players, ang crowd. Feel na feel mo yung action, partner. Oo, naririnig mo yung mga bangga ng mga katawan. Yung tunog ng dribble ng bola. Yung tunog ng mga sneakers, kagaya niyan. Pagka yung sneaker daw tumutunog, matunog, original daw. Tama ba yun? Genuine daw yun. Oh! What a shot there from Burse! And parang, sabi niya, parang na-foul pa ako dun .
So, yun partner, di ba? Si Recluta, bigla yung binisa yung tempo, naagaw. So, yung sabi ko, napakahirap pag you are on a slow break na situation. Tulad yan, turnover naman, bibilis na naman yan. Ito na naman si Abulado. So far, good foul yun kasi talagang easy score na yun. Although I think nasa penalty na sila. So, at least paghihirapan ngayon ni Arbocado yung kanyang points. So ito, balasan ng tao. Ito nga luxury ng Ragay partner. Oo. Madami sila. Kasi I think kompleto ata sila sa bench. Arbolado missing the first one. So balik sa 16 partner yung hinahabol ng Kabusaw. Mabilis partner mag-change ng momentum. Isang turnover lang, nagpapalit ang timple. Oo. Ian Esteves finds his way pero wala. Hindi pumasok yung tira niya. Oops. So palpal doon si Fiesta. At ayan, si Nuarin all alone using his left hand for the finish. Partner pagod na. Nakakita mo si Giroy doon, inayaan na lang, tingnan na lang, hindi na bumaba. Giroy now, may tanga ng bola. Pinasa kay Fiesta sa ilalim, ganun pa rin. Grabe yung depensa. Nakasungkit ng foul doon si Fiesta. Oo. Talagang grabe, napipilitan si Fiesta na mag-create ng kanyang shot, ibinabali niya. Dahil alam niya na mabablock siya. Kagaya ng previous play kanina na talagang nablanka siya. Pero ngayon, maganda kasi nakasungkit siya ng foul. At ayan, he's getting ready para sa kanyang dalawang free throws. Unang free throw, pumasok. So, ito ngayon partner, kung ikaw yung coach ng Ragay, ito yung mga panahon na ano ba, mag-indicate ba ako doon sa official game plan o itutuloy ko? Kasi sa ngayon, yun na nga partner, di na effective. So ikaw, kumbaga bilang coach, yun ang kumbaga parang masakit yan na on your part na yung pinaghirapan nyo, yung plano nyo, di na nangyayari. Tama, pero alam ko naman na kung meron silang plan A, meron silang plan B. Correct. So if plan B is not working anymore, well, go to plan B. Yan. Yung sabi ko nga, ang mahirap lang yan, partner, kung walang plan B. Yun yung masakit doon. Kaya nga sabi ko, sa basketball ka ako, kailangan meron kang plan B hanggang actually plan Z. Oo, hanggang plan C. Kung meron pang mga number, ilagay mo na. Oo. Dapat talagang marunong ka mag-adjust sa kung ano ang nangyayari. Alam mo kung kailan gagamitin yung mga plans na yon o yung mga pinag-practicean nyo. Kasi siyempre, di ba, meron kang game plan, di ba? Normally, ibang mga coach, pipilit nila yan kasi sabi ko nga, more on pride na lang yan, partner. Na parang, ito talaga dapat gawin natin. Pero ito, so far, maganda yung ginawa nila coach sa Desmadayag, sa ni coach sa Aquino, o si Aquino, na talagang binitawan nila yung game plan na yon, yung plan A na yon, it's because talagang binubutas na ng Kabusaw. Ayun, ang maganda naman dahil meron kang mga coaching staff, meron kang mga assistant coaches, na kung sa tingin, maghihingi ka ng opinion mula sa kanila, ano ba sa tingin nyo? Kailangan na ba nating putulin muna yung plan A natin at proceed na tayo sa plan B? Diba? Basta ang importante rin naman dyan, tumakbo pa rin kayo kasi yun ang advantage, main advantage sila. At tumakbo. At saka prepared kayo whatever this game offers sa inyo. Yung marunong kang mag-cope up with the situation, ano nangyayari. And kumbaga, flexible ka. Flexible. So, tama yung word na yon. You have to be flexible. Dapat yung team nyo mayroong ganon, mayroong flexibility. Pero so far, kasi sabi nga, the basketball, just like any other game, is full of adjustments. Basketball is a game of adjustment talaga. Oo, talaga. Lascano now, wala pa rin yung pangalawang tira, na-rebound ni Giroy. Giroy, itutuloy-tuloy niya ba? Coast to coast ba to? Boom! Wala! And yes, he was aware of the clock. Yan po, nagtatapos ang ating third quarter action ng ating
Napaka-exciting na match-up dito po sa loob ng Sipokot covered court. Ang laban ng Kabusaw and Ragay. Nakakalamang na sila partner ng 18 points. So yun ang hahabulin ngayon ng team ng Kabusaw sa pagpasok natin sa ating fourth and final quarter. Actually, partner, maganda yung pasimula nila. Ito si Katimbang, di ba? Siya talaga yung unang nagpapasimuno ng kanilang offensive, kumbaga juggernaut. Actually, 6 na sunod-sunod sa kanya, di ba? Sa kanya yun yung first 6 points. Kaso problema, na foul trouble siya. After niya lumabas, pumalit siya si Camigla, doon na. Medyo umalagwa. It's because, sabi ko nga, si Camigla is a good, kumbaga, substitute, pero kung itatapat mo yan dito kay Lascano na athletic at the same time matangkad, medyo mahihirapan. So patingnan natin. Medyo napaaga kasi talaga yung kumbaga foul trouble ni Katimbang. Oo. Kaya inilabas siya ni coach, pinalitan siya ni Camigla. And eto partner yung thanks to our naval officials, statisticians, mga statsman natin at nagbibigay sa atin ng feed ng mga leading scorers and mga statistics ng mga players. Ito yung from first to third quarter, ito si Katimbang mayroon ng 12 points. Ito nga sasabi ko, kumbaga lone bright spot sana, kaso nangyari, di na-sustain because of the foul trouble. Tapos may 5 rebounds, 1 steal, 1 block. Si Esteves mayroon ng 10 points, so kumbaga at least umaangat na yung laro niya. Pero marami pa dapat yung fourth quarter, mayroon ganun. Mayroon siyang 2 rebounds, 1 assist, tapos 1 steal. Pero partner dito sa kabila, sa Ragay, yung Burse. Yung Burse talaga. Mayroon ng 16 points, 5 rebounds, 5 assists. So far siya yung leading sa ngayon. At siyempre mayroong magandang backup na ito nga si Tabios na mayroon ng 12 points, 5 rebounds, 2 assists, 2 steals. Okay. Hindi pa nga pumuputok itong si Nuarin, pero iba pa rin yung presence ni Nuarin sa kanyang team. Hindi man siya pumuntos, pero na-orchestrate naman ng maayos ang kanilang plays. Sa the same time yung sipag, partner, yung gusto ko sa kanya, yung hustle. Oo, kasi batang-bata. Grabe. Talagang malaki pa yung maipapakitang agility and stamina. Parang hindi po pinapapawis ang partner. Oo, parang practice pa lang to sa kanya. Parang first quarter pa lang. Yan. So, talking about Nuarin, ipinasa niya kay Legaspi ang bola. From the corner is Caronan, pero malakas yung tirang yon. Ito na si Recluta. Tumira. Yes! Yun ang kailangan, partner. So far, magandang panimula yun. Merong 3 points. So, meron na lang 15 points, partner. So, they need to defend well. With Katimbang, nasa loob na ng playing court na naman. Meron siyang 4th foul, kaya medyo sa tingin ko, mag-iingat yan. The meantime, Fiesta, wala pa rin. Katimbang, put back. Nakuha yung kanyang own miss. Naitira. Napasuntok pa sa hangin dahil sa kanyang talagang... End one niya. Oo. Partner, iba talaga yung Katimbang pag nasa loob. Iba yung hustle niya talaga sa loob. Nag-iiba yung ng kumbaga offensive flow ng Kabusaw pa andun siya. Kasi meron ng intimidating presence at the same time, yung mga kampi niya wala nang takot na lumusot kasi alam nila mayroong kukuha ng mintis nila. So, getting his own miss. And right now, ito na nga, may pa-bonus pa. We'll see kung papasok ito to complete the 3-point play. Wala. Na-rebound ni Caronan. Caronan to Ceruelos. Ceruelos, pumukol ng 3. Wala. Na-rebound ngayon ng Camigla. Camigla naka-usli yung Siko to defend the ball. Recluta now. Oops. Tuloy-tuloy, bumangga, pero walang foul na itawag. Ito na naman, si Camigla. Talagang grabe yung hustle ng malaking mamang ito. Tumira, rebound. Same ball. Same ball. And that's because of the effort, extra effort, doubled effort nitong si Rico Katimbang, ang number 35, big man ng Kabusaw. Partner, parang may magnet yung bola kay Katimbang eh. Oo. Fiesta, tumira sa 3. Wala pa rin. Talagang maalat itong si Fiesta magmula pa kanina. Ito, easy na to sa kanya. Oops, almost. Luluwa pa sana. Pero
Talagang tama lang din yung bounce niya sa using the board. Ito na naman si Recluta. Finds Ian Esteves. Esteves steps back. Pinasa sa corner kay Camigla. Camigla forcing the issue. Pero nandun ang depensa ni Legaspi kaya nasupalpal siya. Ito na naman si Caronan tumatakbo. Binigay kay Nuarin. Nuarin sabi niya, sandali mga bro. Dito muna tayo. Huwag masyadong magmadali. Ayan, sabi niya, Tabios, akin na muna yung bola. Ayan, balik kay Nuarin. To Caronan, to Nuarin. Wala. Ayan, si Recluta na ngayon may taka ng bola para sa kupunan ng Kabusaw. Ano bang gagawin? Titira ba ng tres? Hindi, ipinasa kay Camigla. Hiningi uli ang bola. Tries to penetrate pero wala. Heavy defense yung nandun. Buti na lang. Nakababa kaagad itong si Ian Esteves. Tumira si Camigla. Missed. Na-rebound ni Caronan. Caronan to Ceruelos. Ceruelos to Tabios. Partner, naging predictable na din kasi yung opensa nitong Kabusaw. Unauhuli na nila. Ang ginagawa nila is si Esteves ang kumbaga mag-initiate na mag-drive. Ang ginagawa nila, dinodouble na nila ngayon agad. So kung nahihirapan na siya, at the same time, automatic mayroon na agad tao. Kasi alam nila, hanapin yan si Katimbang. Binaba din agad nila si Katimbang. Magandang adjustment dito kay Coach Jose Aquino. Burse finds Nuarin sa ilalim. Pinasa sa labas para kay Tabios pero wala yung 3-point shot niya. Ayan, 1 against 1. Esteves! Nope! Partner, nakita mo yon. Isa lang ang Kabusaw doon, 3 yung ragay. Nuarin launches a triple. Wala din. Rebound, Ian Esteves. Tumatakbo na ngayon si Ian Esteves. Nakita si Recluta sa kabila. Tumira ng 3. Kumanto lang. Pero yon, mas malapit na tira. Wala pa rin. Para kay Esteves, nakuha uli ng mga taga-Kabusaw. Recluta to Esteves. Corner 3, short. Nuarin, rebound. Burse, tumatakbo. 1 against 3. Wala pa rin. Sayang. Si Katimbang, ako na ang titira nito. Tumabi na kayo! Grabe. Merong offensive foul. And yun na yun para sa kanya. Grabe yun. Sabi niya, nahihirapan yung pumuntos, ako na. Kaso yun nga, nakita. At the same time, sabi ko nga, ano yun, out of frustration na lang yung partner. Hinawi niya. He waved his left hand para maiwasan yung depensa. Kaya lang yun, siya naman yung natawagan ng offensive foul. So that's it for Rico Katimbang in this ball game. Kasi talaga nga abutin abutin na Caronan yun At 6 minutes and 6 seconds remaining, fouled out na po si Rico Katimbang para sa team ng Kabusaw. At nako, malaking bagay ito. Pero we don't know, baka somebody will step up sa team ng Kabusaw. Yun na lang ang inaasahan natin para makahabol pa rin sila dahil talagang hindi na sila talaga binigyan ng pagkakataon itong ragay na makadikit man lamang. Actually partner, yan ang lagi challenge namin sa mga players namin sa team. Pare, mayroong nag-fouled out o hindi magandang performance na isang player. Paparas mo sa posisyon, bata, pagkakataon mo to. Pakita mo ngayon kung ano ka at kung sino ka. Yan ang motivation. Yan. Ngayon, mahirap yon sa isang player na masyadong natagalan sa bench at right now kakailanganin yung services niya. Talagang si Camigla yung ngayon ang naatasan doon na magpalit sa kumbaga sa shoe ni Katimbang. And there goes Nuarin with a quarter 3. Nako, delikado yung partner. Kung sumama na sa scoring onslaught yan. Oo, si Nikos Nuarin. Ito partner, pati si pagod na rin si Giroy. Burse, nagkayakapan. Grabe yung ginakitang pagmamahala ni Recluta at Burse sa pagkakataong ngayon. Brotherly hug. Oo. Pero Recluta will be called for a foul. And Burse now will shoot 2 free throws.
The first one is good. Ayan, piling up na din ang crowd dito sa loob ng Sipokot. Oo, kasi mamaya home team nila maglalaro. Oo. Yung home team nila hindi pa nakakasungkit ng isang panalo. Kaya talagang I'm sure na uhaw na itong Sipokot para sa kanilang first victory dito sa ating elimination round ng Ako Bicol Cup Camarines Sur. Pero in the meantime po, laban pa rin ng Kabusaw at Ragay. 19-point lead. Naribang yun ni Camigla ang bola. Recluta was fouled. Si Caronan, mukhang ayun na rin, para sa kanya. Kumbaga, tama na this night na. Night na. Night na. Para kay Caronan, pero he was a big help sa kanyang koponan. Kasi kanina siya naatasan talaga doon yung sa kay Katimbang. Oo. Talaga magpapaul ka talaga pag ganun kalagang binabantayan mo. Napakagandang tira na naman yun ni Recluta. Talagang nandun yung perfect form before shooting that triple. Napakaganda pati ng screen. Open siya, partner. Aborlado trying to get even pero wala. Ito na naman si Recluta. Nakita si Giroy. Nagkakat. Pero malakas yung tira ni Giroy. Nandun si Recluta. All of a sudden, nasa ilalim na siya. Ay, grabe. Dalawang supalpal yung partner. Oo, pero grabe pa rin yung believe ko kay Recluta. Kasi hindi siya ganon kalaki para makipag-battle sa ilalim. Nakadalawa. Sabi niya, sino nagsabi sa inyo na ang painted area para lang sa mga malalaki? Pero ganon pa man, nakuha uli ng mga taga-Ragay ang bola. At ito na, tumatakbo si Burse. At nakasungkit na naman ang foul while driving to the basket. And yan, padami na po ng padami yung tao dito sa loob, maging sa labas po ng Sipokot covered court. Kasama niyo po si Kapa Morgan and Coach Ruben Asur. Yes, good evening po sa inyo lahat. Para po sa ating Day 16 dito po sa tapatan ng mga taga-unang distrito ng Camarines Sur. Mamaya abangan niyo po ang laban ng Del Gallego at ng home team na Sipokot. Meantime, Fiesta, wala pa rin. Talagang very low scoring para kay Fiesta. He was the best player last time nang nanalo sila. Partner, well scouted na siya. Alam na alam. Ang daming, actually, yung depensa is nakapokus sa kanya ngayon. Grabe. Lahat ng tira sina-challenge. Kaya na-limit talaga siya. Kaya minsan mahirap din talaga na masyadong magaling yung laro mo last time. Oo. Masyadong nagalingan. Talagang na-scout siya. Pero ang talagang magaling na player, kahit nandun yung depensa, ay talagang will find ways para matapatan yon at makascore pa rin. Ang tawag namin dyan is nag-BBDO. Oo. Nawarin, nope. Rebound, Giroy. Binigay kay Recluta ang bola. Recluta against Nawarin. Nando pa rin. Nasa harapan pa rin si Nawarin ni Recluta. Screen ni Giroy. Recluta. Ayan, what a nice pick and roll play sana. Pero wala. Di na i-convert into a point para sa mga taga-Kabusaw. Eto na, Burse using the board from the pass of Tapios. Partner si Giroy kasi para kung mapansin mo, ang lahat ng galaw niya going to the right. Na-anticipate na ng Ragay. Kaya nailang siya Nailang siya. Inaabangan talaga na pagbigay sa bola, he will always go to the right. Kaya force siya na mag-lean back. Correct. At parang magkaroon ng fadeaway shot dahil talagang nandun yung depensa. Esteves to Recluta. Pinasa sa ilalim kay Fiesta. Nakuha ni Giroy ang bola.
Pero nasa mga all of a sudden, nasa mga taga-ragay na ang possession. Possession foul yun, partner. Possession foul yun na ginawa ni Giroy doon. So, Giroy was fouled. Legazpi will shoot 2. So, ito masakit ngayon sa Kabusaw. Sila yung naghahabol, pero sila pa yung penalty. So, sila pa i-scorean ng easy, kumbaga, free throws kung magpa-foul sila. Yan ang irony ko minsan sa basketball. Oo. Kasi dapat sila yung may ganun dapat advantage. Pero sabi ko nga, tinrabaho din talaga ng Ragay dito na makakuha agad ng early fouls itong Kabusaw. At malaking factor yung ginawa nilang full court press at saka trapping defense sa pag-umpisa pa lang ng larong ito. Talagang ginulat kaagad nila itong Kabusaw. Kaya yon, ganito ang resulta ng game. It's a 20-point lead situation now as we get to that to the point of no return. Kumbaga 2:36 na lamang po ang nalalabi sa ating ball game. Recluta hindi pa rin nag-give up. Pero ito ngayon, partner, di na sila nag-pressure. Pero ang ginagawa nila is naka-box one sila. Ibig sabihin, partner, yung point guard ng kabila, nito nga si Recluta, yun nilang pinipressure nila para paano mapagod at the same time di makapag-set agad. Oo, tama. Actually, kung ako ang coach, ganun ang magiging principle ko. Na for us to have a good defense, sino ba ang unang humahawak ng bola sa kalaban? Yung Diba point guard. Yung point guard. Pressure mo na yung point guard. Pahirapan mo agad. Oo. Pag nahirapan siya, hindi siya makakapag-execute ng plays, wala yung diskarte ng kalaban. Ganun lang naman yon para sa akin. Tama. At the same time, makapagod na rin yung point guard. Yeah. Di ba, one of the, kumbaga, key component yan na nasa loob, ang point guard. It all starts with the point guard. Kaya sa start pa lang, kung gusto mo talagang mag-take effect ng maganda yung depensa, ay sa point guard ka agad. Ito, para makita mo, parang nunod na lang, pagod na rin at the same time, parang nakita nila na 23 point lead na, last 1 minute. I think, kumbaga white flag na, partner. Oo. Actually, parang nakita na natin kahit nung pag-start pa lang ng third quarter, yung body language ng mga Kabusaw na parang wala, talagang this is not our game. Napalaking factor sana kung pumutok din itong si Fiesta sa kampo ng mga taga-Kabusaw, pero hindi, talagang sabi mo nga, he was scouted and he was really defended well ng kalaban. Ito, partner, nag-time out, I think yung Ragay. Wala namang diskarte na yan. Ang ano lang siguro is papalabasin niya na yung mga key players. Yeah. Yan na yung dyan. Kumbaga reason dyan, ba't nag-time out. And para iwas sa injury, at the same time, makapagpahinga na. Makapagpahinga na, and at the same time, give chance to others. Mabigyan din ng chance yung mga madalas sa bench ng mga players. Kasi sabi ko nga, hindi sila ng pagkakataon yung mga key players nyo is maglalaro ng kalang optimal or efficient game. Tama. Kaya tulad yan, si Katimbang na foul trouble, may ganun mga chances. So kailangan mayroong mag-step up dyan. Yes. So anong mas maganda pang step up dyan kung mayroong kumpiyansa yung mga bench players. Tama. Hindi mo naman pwedeng bigyan ng pare-parehas na time yan. Wala, hindi ganoon ang format ng game natin. Meron kasi mga tinatawag na passerelle ba yun? Passerelle. Saan halos pantay-pantay yung playing time ng mga player. Magaling ka man, key player ka man o hindi. You will be given a chance na maglaro talaga. Normally sa mga elementary yun para to give chance talaga na makalaro lahat yung mga bata. Fourth quarter na lang didiskartihan. Pati na rin sa mga kung sa elementary, ano bang opposite ng elementary? Yung mga natin, mga titos. Mga seasoned veterans. Yan. Kagaya natin. Para mabigyan ng chance talaga. To enjoy the game. Mayroon kasi mga kupunan na gano'n, di na ako maglalaro sa sunod. Di naman ako gusto ko lang naman magpapawis. Di naman ako ipinapasok. Kaya ayun. Gawing passerelle talaga. Maganda rin yan actually, maganda yung mga at the same time, maganda pating sa coach, kailangan marunong dumiskarte kung sinong first unit mo, second unit, third unit, kasi hindi mo na pwede ipasok yan. Tama.
Pero ayan, ito na, paubos na po yung time natin. Ito na. We're just waiting for the buzzer. At yun, officially tapos na po ang ating ball game. 25-point lead ang in-enjoy ng Ragay sa pagtatapos ng ating unang match-up dito po sa ating double-header ng ating Day 16 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Sur Eliminations. Panalo po ang koponan ng Ragay kontra sa Kabusaw. And yun, magtatanong na naman kayo, sino kaya ang best player? Ako actually, di ko rin alam, partner. Marami. Kasi, maraming candidates isa to, tayo. Between, sabi ko nga, si Burse, isa sa mga candidates. Si Tapios, maganda rin laro. Oo. So, we'll see. Ganda rin yung laro ni Warin. Warin. Si Lascano, maganda yung laro. Lascano. So, kumbaga, talagang team effort, partner. Lahat nag-contribute. Pero there will definitely be one kasurog player of the game. At yan ang ating malalaman sa pagbabalik ng ating courtside reporter na si Miss Cassandra Seton as we enjoy the game highlights na pinapalabas ngayon sa screen natin. Ito, yung 3-point yan ni Arbucado. Oo. And again, unang game pa lamang po natin ito sa ating double header for today dito po sa Sipocot. Ito, partner, mas naging parang fluid yung laro ng Ragay kumpara yung last time na na-cover natin to. Although nanalo sila noon, ngayon parang mas solid yung laro nila. Do you think na yung talagang yung depensa nila yung nagbigay talaga sa kanila ng magandang offense? Definitely, yung dictate. Kasi sabi ko nga, importante kasi talaga, partner, kung bubuo ka ng team, merong yung identity, mabuo mo rin. Ngayon, yung identity nila is yung full court pressure. Kumbaga, gusto nila pag narinig yung Ragay, full court pressure yan. So, yun lang naman nakita ko ay naging effective yun. Oo. And that lead to better, good offense para sa kanila. And right now, eto na. Kami po ay magbabalik mamaya ni Coach Ruru para sa ating second game. Ang laban ng Del Gallego at ng Sipocot. Abangan po yan. Pero sa ngayon, ito po, kasama natin ang napakaganda na si Miss Cassandra Seton at ang ating kasurog best player of the game. With me is the Gasorog player of the game, Richard Burse, jersey 2 from Team Ragay with 20 points, 6 rebounds, 7 assists, and 1 steal. Congratulations, Richard, for being the Gasorog best player of the game. How does it feel? Anong pakiramdam na manalo sa game na to at maging best player of the game? Masaya po. Salamat po sa taga-Ragay na ano nga ba? Ayan, ano nga ba ang dapat naming abangan sa inyong team para sa upcoming games nyo? Siguro, ganun pa rin, lang. Sige, okay na. Bubati na lang ako. Sige. We are currently live. Baka may gusto kang batiin o shout out, go ahead po. Shout out nga pala sa mga taga-Tagkawayan po, tsaka taga-Ragay po. Sa asawa ko po, tsaka sa anak ko. Tsaka po kay Dayan Dante. Ayan, thank you very much, and once again, congratulations. This is Cassandra Seton, your courtside reporter here in Ako Bicol Cup Camarines Sur. We will be right back for our second and last game tonight, Del Gallego versus Sipocot.